yan. Yung last trip po nito yung matagal nang nangyari. Pero yung hanggang sa Alabang lang, Yung hanggang, mula Tutuban ay alas 7:37 ng gabi. Habang yung hanggang Alabang, yung pabalik. mula Alabang, pabalik ng Tutuban. Ang ikli na pala talaga ng biyahe ng tren na to, ano? May biyahe ng inilunsad sila Kambatsero, biyaheng Kalamba nung nakaraan. Special lang. Special. May ice cream ba sa ibabaw yan? Malamang. Kasi, bilang lang yung pasero, bawal lang nakatayo, Kambatsero. May seating capacity at mura lang ang pamasahe. At hindi lang yun, matagal ang biyahe. 2 oras mula. Panginoon ko mula Tutuban hanggang Kalamba, 2 hours. Ha? Oo. Kaya nga mamili ka, magbubus ka ba na ma-traffic o mag-PPNR ka na walang traffic pero mabagal? Nako. Mamili ka. Sige. Alas 7:50 po ang huling biyahe ng tren mula dyan sa Alabang. Ayun, yan po yung advisory natin. Yun po naman sa mga sasakay ng taxi, pagka po tumanggi yung taxi driver sa inyo, halimbawa, papahatid kayo sa Valenzuela, madalas tinatanggihan yan eh. Ano ba, nasa Quezon City ka, tapos Manong, sa Valenzuela lang po. Ganun ba? O sige, doon ka na sa susunod. Yung mga tumatanggi pong taxi driver, lalo ngayong umuulan, o kaya nangungontrata, isulat nyo. Isulat po ninyo ang pangalan ng taxi, yung plaka, at pero wag yung pipicturean na nakadikit sa mukha ng driver dahil baka masapa kayo ng driver. Baka gayahin ng driver, yung driver ng Maserati. Ano? So, ang gagawin nyo, pwede nyo pong kuhanan, lumayo kayo ng konti. Parang picture niya. Tapos, ipadala nyo po kay LTFRB Chairman Dante Lantin. Ayun. Sina Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos. Hindi na ba si Dante Lantin? Naiba na ba? Si Chairman Winston Hines. Winston Hines na ba? Sige, teka muna, sino unahin natin? Ano pa pala ni Tita Cory? Si Jun De Leon, Jun De Guzman. Jun, bago lang bumiyahe uli ng Australia. Dito, umupo nga ako kayo din sa may mic. Mabilis lang po Nakibalita lang sa atin dito dahil tayo ay dinadaanan ng bagyong Sirubi. Kumusta ho ba ka, Jun? Mabuti po. Kailan ho ba kayo dumating? Bigyan mo kayo ng mic. Sorry. Ay, lang to. Congressman Kaya pala natin na walang mic. Sabi siguro, kalayo-layo ng pinanggaling ko kung di mo bigyan ng mic. Kajun. Ayan. Opo. Kumusta naman ang biyahe niya? Saan po ba kayong parte ng Australia nang galing? Sydney po. Sydney. Matindi, no? Marami po bang kangaroo doon? Marami din. Kumusta ho ang biyahe niyo? Kailan po ba kayo bumalik? Bumalik ako ng Saturday. Iba talaga pagka Saturday. Pagka Australiano talaga. Saturday. Saturday. Parang dun din sa amin, sa London. Kung tawagin nyo dito, London. Sa amin yan, London. Okay. Nangiti ka ng konti. Ay, pinapasaya lang. Nangiti ka ng konti. Pinapasaya lang natin. Kumusta ang biyahe? Hindi ba kayo nakasama dun sa mga natatraffic dyan sa ere? Hindi naman kasi 7.5 hours lang ang flight from Sydney to Australia. Parang nagpunta ka lang sa Baguio na na-traffic ka dyan sa madali lang. Babalik din ho kayo kaagad ng Sydney? Opo, babalik po ako ng Wednesday. Natid ko lang po yung anak ng kaibigan ko. Tama-tama. Alam mo ba kung saan siya nanggaling kanina? Sa vegan, Kumbatsero. Ang vegan na idineklara po bilang kasama po sa 7 wonder cities of the world. Congratulations mga taga-vegan. Sasarap sigurado ang paglit dyan. Longganis. Saka yung meron pang... May dala mo ba kayo ng longganis? Nakalimutan ko sa airport. Tama-tama. Pag uwi nyo ng Sydney, balita nyo yung pangyayari dito sa atin, sa Filipino community doon, para pero mga kailangan tulungan. I'm sure may mga ganun na po mga efforts as early as now, no? Meron po. Kaya doon mo naman maaasahan ng mga Filipino sa abroad, Kumbatsero. Kahit na hirap, kaya hindi masyadong malalim yung bulsa na madudukot, nagpapatak-patak yan para makatulong sa kapwa. Hindi po ba? Kayo po, magkano ba ang iabot niyo sa akin yan? Ibig sabihin parang meron po ako
isang dalang box na cherries dyan para sa inyo. Tinan mo nga naman, no. Tama, Eh, ito tama. bang mga angels na Yan, kasi yan. kakaganda nitong mga kasama niyong O na, mga dilag? nadaanan ko lang kanina eh, nagpumili. Sumama. Opo. Gusto makapasok dito sa CBS. Mga kaibigan po natin. Okay. Opo, Mga Australiana ho sila? Hindi po, local. Sige, okay, Gadyon, salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po. Thank you po Maraming sa salamat. pagbisita niyo po Maraming sa amin. salamat po. Nulit po natin yung po mga kababayan natin nanonood sa pamamagitan po ng TFC o kayo nakikinig sa amin kahit saan man po kayo naroon sa pamamagitan ng dzmm.com.ph po pwede po kayong meron na pong binuksang mga bank account para po sa mga biktima po ng Bagyong Ruby at siyempre yung mga kamag-anak nyo rito, kung na pwedeng mag-volunteer para po sa pag-iimpake, bibigyan po namin kayo ng mga abiso tungkol dyan. Ayan, sandali po lamang. Pagsig ng Bagyong Ruby on the DZMM Special Coverage. 11 minuto bago ang alas 6. Puntahan natin si Sander Kayabyab dyan sa Palo, Leyte. Isang barangay dyan sa Palo, Leyte ang hanggang ngayon ay binabaha. Radyo Patrol, Sander Kayabyab. Kami, Sander! Kuya Jerry at Kuya Anthony, nagulat na lamang itong mga residente ng Barangay Baras, Palo, Leyte nang bigla silang bahain ngayong hapon, 2 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Ruby. Mainit na dito sa Leyte at wala nang pagulan. Kasama ko lang mabilis lamang si Mr. Soliman Ali, isa sa mga residente rito, kasama niya ang kanyang misis at 3 anak na mga bata. Sir, palagi po ninyo saan galing itong tubig dito ngayon sa inyong bahay? Nanggagaling yun sa kabundukan dito sa bandang Haro. So, noong Sabado, nasaan po kayo nung kasagsagan ng bagyo? Sa evacuation center po kami, sir. Oo. Kailan kayo bumalik dito sa Baras? Nung pagkatapos ng kwan, nung linggo, umaga, bumalik kami dito sa bahay namin. Oo. Wala pang baha. Wala pang baha. Itong baha na ito na aabot hanggang tuhod, kailan po nangyari? Kailan na bumaba itong tubig na ito? Kanina lang po, sir, ng mga kwan, dahil umuwi ako para puntahan yung titingnan ko yung pamilya ko. Kung magdala ko ng pagkain na kanina, wala pang baha. Oo. Nung pabalik na ako, yun, nakita ko na may tubig yung dumadalo ito sa amin. Opo, kasama niyo itong 3 bata. Ano pong plano ninyo, sir? So, ngayon, naisip ko na alisin ko muna yung pamilya ko doon sa bahay namin. Baka ako biglang tumasok ko ulit itong tubig, mahirapan na ako pumasok sa kanila. Saan niyo po sila dadalhin ngayong gabi? Dito, baka pupunta ako sa kung saan kami nag-evacuate noon. Titingnan ko kung meron pa sa may pwedeng. Opo. Maraming salamat po si Mr. Soliman Ali, isa sa mga residente dito sa Palo, Leyte. Yan ang report ito, Radyo Patrol, Sander Kayabyab, ABS-CBN News, DZMM. Ako si Sander dyan sa Leyte, ha? Sa Leyte. Nag-iikot niya sa iba't ibang bayan sa Leyte na ang laki ho ng naging pinsala, lalo na kung pag-uusapan ay supply ng kuryente, kumpatsero. Laging yun Balik na naman din, ano? tinatamaan, eh. Malaking bahagi po ng Visayas ang nababalot na ho ng kadiliman ngayon. Dahil dito natin yung lagi natin pinag-uusapan kumpatsero, yung solar, panel. Makakapag-ipon ka ng kuryente. Makapag-iimpo ka ng kuryente sa bahay niyo. Dati-dati hindi natin alam kung paano iipunin ng kuryente. Yung mga nag-iipon naman ng gasolina, naku, wag niyong gagawin yan. Kasi Naku, mura na. Ang bilis ang laki na ng ibinaba ng... Kumpatsero, katulad nung isang araw, kahapon. Nagbaba po ng 2.50 sa gasolina at saka halos 2.50 din sa diesel at kerosene. Ang laki. So pagka nag-imbak ka ng gasolina, halimbawa Baka may matukso nung nakarami, nagkukwento sa akin ganun nga daw ang ginawa. baka daw magtaas na naman. Oo, nag-imbak na, nasunog. Disgrasya. Mas malaki yung perwisyo, wag niyong gagawin yan. Saka- Pero sa kuryente, pwede niyong gawin sa pamamagitan nga ng solar, tapos meron kayong baterya. Ayun. Doon ninyo pakikinabangan ng gusto. Ang sa ibang mga solar pagkakataon, panel. muli po nating bibigyan ng daan. Puntahan lang natin, kumbatsero, si Congressman Doyle Yatchon ng 1st District ng Oriental Mindoro. Kanina, doon yung 3rd landfall sa Northern Mindoro, na yun pala, ang Northern Mindoro ay
sakop Calapan. yung Calapan City, yung bayan ng Nauhan at saka Puerto Galera. Kausapin natin si Congressman Doy Lachon. Congressman, magandang gabi po sa inyo. Dali lang po, nag-a-atras lang po ng kotse si Congressman. Baka mabangga. Oops, muntik na, Congressman. Congressman, sandali. Dove knows that hair fall happens every day. Dove is different. It nourishes at the roots, locks and strengthens hair from roots to tips. In just 2 weeks, no more hair fall worries. Dove Hair Fall Rescue. Ang peanuts, nakaka-pimples daw. The real cause of your pimples? Dirt. After washing with soap, use Eskinol. Removes deep-seated dirt that causes pimples. No to dirt, no to pimples, yes to fun. Sa bango ng hair ko, walang tigil ng adventure. Sunsilk has a unique fruity floral fragrance. Kaya ang bango ng hair ko, from day to night. Ito ang bangong walang tigil. Nakakagigil! Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Kuya, isang balon. Bebebente! 20 pesos? Mag-Booker na po, bebe. I love you way ka na lang. Sarap ng 20. Mas madalas ang landslide sa panahon ng tag-ulan at pagbagyo. Maaaring mas mahina ang lupa kung nakatira malapit sa mga dagat at ilog o sa mga matatarik na lugar tulad ng bundok at burol. Para makasiguro sa inyong kaligtasan, lumikas na agad sa inyong kabahayan kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ang kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Dapat Red Alert! Pagdating sa Pasko, alam natin kung saan expert si Daddy. Dahil sa new flavors ng Selecta. Fruit salad, choco almond fudge, mais con queso. Selecta, sarap ng weekend. Also in 10 peso sticks. Dove knows that hair fall happens every day. Dove is different. It nourishes at the roots, locks and strengthens hair from roots to tips. In just 2 weeks, no more hair fall worries. Dove Hair Fall Rescue. There's a reason why 9 out of 10 women surveyed feel they now get fairer skin instantly. New Vaseline Instant Fair Lotion with micro-reflectors makes you 4 times fairer instantly while your skin keeps getting fairer. New Vaseline Instant Fair Lotion. Araw-araw kayo, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Vacation kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Kuya, isang balon. Bebebente! 20 pesos? Mag-Booker na po, bebe. I love you way ka na lang. Sarap ng 20. Si Pope Francis po, siya po yung mabait na prop. Hindi po siya nag-discriminate lang. Kahit ano pong religion mo, okay po sa kanya. Matulungan niya po sana yung gaya kong mga estudyante sa aming pag-aaral. Ma-bless niya po. Delivery. Dove knows that hair fall happens every day. Dove is different. It nourishes at the roots, locks and strengthens hair from roots to tips. In just 2 weeks, no more hair fall worries. Dove Hair Fall Rescue. Ang peanuts, nakaka-pimples daw. The real cause of your pimples? Dirt. After washing with soap, use Eskinol. Removes deep-seated dirt that causes pimples. No to dirt, no to pimples, yes to fun. Gaya ng tunay na kune na pinakuluan ng matagal na matagal,
Ang Knorr Cubes, nagbibigay ng lasa at sarap ng karne. Knorr, buong-buo ang sarap. Congressman Doy. Ay, hello. Apo, Congressman, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po sa inyo, Tony, at saka kay Jerry, ano? Magandang gabi po. Opo, andyan ho ba kayo ngayon sa Mindoro? Nandito ako sa Mindoro ngayon. Opo, kumusta po kanina nung pong naglandfall yung bagyo? Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Malakas naman siya, but I think hindi yun sa malakas na ina-expect namin. I think we're safe right now. Kaya lang marami kaming because the other day we met with all the mayors of the 14 towns at saka isang syudad. Of course, through the headship of our governor, the Governor Umali. Pinatawag na kasi nag-abiso na nga sa amin ng Pag-asa at saka si Secretary Mar kung pwede i-meet na lahat. So, nakapaghanda kami. Ang dami naming evacuees, siguro more than 8,000. But I'm now in the city. Dito sa city lang. Kasi talagang massive. Walang natira sa may mga barangay na walang natira eh. Pinagbantaan ba naman ni Governor Umali pag hindi umalis, maarestuhin daw eh. Pag daw na. Kasi the issue raised there was, paano pag may hindi sumama, di pahuli nga naman. For their own safety naman. And as of now, we're quite doing well kasi marami lang talaga. And I would like to thank, of course, lahat ng mga tumulong na mga, of course, sa schools, minsan, at saka sa seminaryo. Hindi pa kasi ng mga mataas na nagbukas talaga ng kanilang mga lugar para maka-accommodate ng evacuees. Sa Calapan City alone, kulang-kulang 2,500 din ang inutos ni Mayor. 2,500 families dito sa lungsod ng Calapan. Malakas pa rin ang ulan ngayon, malakas pa rin ang hangin. Malti ngayon, ngayong oras na ito nakausap niyo ako. Few minutes later malakas, pero hindi tingin ko ito yung kinakatakutan. I think we're really thankful na mabuti lang, umina siya at hindi na siya. At saka kasi, if I remember it right, kami talaga ang tumbok before exit sa Philippine area eh. Ang Calapan talaga. Yung Northern Mindoro kasi is my district. Mismong at saka lahat siya, actually about 8 towns, lahat coastal eh. Lahat coastal. So, may kuryente po dyan, Mayor. Congressman. Yeah. Kanina lang, siguro, mga nakasampung patay siguro maghapon. Pero ngayon, as of now that we're talking, meron kaming kuryente ngayon. So, ulitin po natin, wala pong casualty dyan po sa Mindoro? Well, as far as I am informed right now, wala kaming casualty. Very good. Tingin ko lang sana, effective yung first evacuation. We're praying still na sana tapos na itong buong gabi so that early morning pwede na umuwi sa kanilang bahay-bahay yung mga tao dito. Saka ganun naman po dapat lagi ang maintindihan ng ating mga kababayan eh. Yung mga ari-arian, kung ano man yan, maipundar natin uli. Pero yung buhay, hindi maibabalik yan pag nawala. More than anything else talaga, boss, yung buhay. Pwede pang mabawi yung material. Tsaka yun nga, nakapaghanda lang, medyo costly lang kasi parang there are certain evacuation centers sa pangatlong gabi na ngayon eh. Medyo kasi parang nagpo-procession nito si Ruby. Ang tagal. Ang bagal eh. Buti nga kanyo, bumilis-bilis ng konti ngayon. Kumusta po pala yung supplies ninyo sa mga evacuation center? Ngayon lang, marami naman nagtulong-tulong. Nung isang araw ay nagpabigay ang si Governor, ang provincial government, plus ang DSWD, at saka Red Cross. Then dito din sa congressional district kami ay currently nag-iikot kami na evacuation centers ngayon when you called. And of course we'd like also to commend the mayors kasi kanya-kanyang calamity fund naman itong ginamit din nila. I think they withdraw about 100 kawans per municipality ang nakuha nila sa NFA nung isang araw pa. And that yun ang ginagamit nila ngayon. Maganda nga yung nila nga, katulad yun nasa seminaryo ako ngayon, may evacuation dito around mahigit kulang-kulang 2,000 tao. Centralized ang kitchen, pinagamit ng pare.
Ayos. Kaya yun na lang ang yung tax ngayon hindi na namin na distribute. Bukas na lang nila dalhin pag-uwi. Yung kasi naghahaponan na sila ngayon eh. May kung po ba? May ulan pa ho ba yan? Saka may hangin pa ho hanggang ngayon? Malakas pareho, Tunying, malakas pareho. Pero hindi siya, ang signal number 2 din naman yung hangin. Pero hindi nakakatakot, no? Parang lang siya, lumampas lang siya sa ordinary, pero medyo magaan ito, tolerable itong panahon dito sa atin. Well, congratulations po sa inyo at sa mga local officials yan at binabati din natin yung mga mamamayan dyan na hindi na hinintay na pasasan pa sila ni Governor Umali. Of course, yung mga tao unang pasalamatan, and of course, all the leaders, kompleto yung mayors na 15, at saka of course, na nagpa-meeting si Governor, lahat ng official kompleto. Kaya I think with the sense of unity that we expressed the other day, at saka cooperation ng tao, maganda yung naging produkto dito sa amin. And hopefully, medyo malakas, pero sana hanggang dyan na lang. Malakas itong hangin na ito. Wala hong mga binahang lugar dyan, Congressman? Wala akong alam na binaha pa. Wala pa. Okay. Ingat po Salamat kayo. po, Congressman Leachon. Thank you po. Sige po, salamat po sa inyong dalawa at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Apo. Si Congressman Doyle Liachon, dyan po sa Calapan. Sabi ni Daddy Andres, tama. Tama daw yung mas mahalaga ang buhay kaysa ano pa man. Kaya, Sigurado yun. tama din daw, sabi ni Mami Elisa. Inuutosan na nila si Kuyang Joel na mag-impake na daw ng mga pwedeng ipantulong sa mga kababayan natin na thank you po, Daddy Andres saka Mami Elisa. Nangyari na po ang pang-apat at huling landfall ni Ruby. May update mula sa Pag-asa si Radyo Patrol, Alex Calda. Alex! Alas 5:45 nang tumama sa landfall itong si Ruby dito sa Laia, Batangas. Base yan sa deklarasyon ng Pag-asa. Nakuha nila yung information na yan sa pamagitan ng radar na ginamit nila yung nakapwesto sa Tagaytay at sa Subic. Mararamdaman ang hagpit nitong o bagsik nitong bagyong Ruby dito sa Metro Manila sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ay dito sa Pag-asa sa press con na kanina bandang alas 5 ay inaasang hihina pa ang nasabing bagyo dahil sa lawak ng landmass na tatamaan ng nasabing bagyo sa Laia, Batangas o tinamaan. Mula rito sa Pag-asa, itong Radyo Patrol 43. Alex Calda, ABS-CBN News, DCMM. Maraming salamat, Alex Calda. Samantala si Patrol 12, Rod Bago na Dizon. natin tawagin si Juan, kanina pala hindi nabanggit yung bayan, yung lungsod ng Las Piñas sa mga binanggit nating mga lungsod. So nagdeklara Wala pa naman rito, po. kasi, oo. Wala pa, no? So nag-announce daw po si Mayor Nene Aguilar, no classes, all levels bukas. Diyan po sa Las Piñas. Po. Okay, thank you. Meron naman preemptive evacuation sa Bataan, Patrol 12, Rod Dizon. Go, Rod! Yes, Jerry Anthony, nagsimula na rin itong preemptive evacuation na inilalatag ng PDD RMO dito sa Bataan sa panguna ni Bataan Governor Albert Garcia. Bilang katunayan, sa 11 coastal towns na nakasentro sa posibleng daluyong ay 5 bayan na itong nalatagan na nitong tinatawag na preemptive evacuation. At ang mga ito ay kinabibilangan ng bayan ng Limay, Orion, bayan ng Pilar, maging ang Batangas City at ang bayan ng Samal, Bataan. Yung mga coastal towns na binabantayan pa itong bayan ng Maribeles, bayan ng Abukay, maging yung Orani, Bagak at maging ang Hermosa at Morong Town. Samantala, katatapos lamang din ang pagpupulong ng PDRMO at idiniktara na rin ngayon ni Bataan Governor Albert Garcia na suspendido na rin ang klase all level sa lalawigan ng Bataan na bukas. So ito yung deklarasyon kalalabas pa lamang ng provincial government. Sa ngayon, wala namang malakas na pagulan, walang pagulan. Bagamat sa mga dalampasigan ay may bahagyang ihip ng malakas na hangin, pero normal pa rin ngayon ang sitwasyon dito sa probinsya ng Bataan. All levels bukas sa Bataan, wala na, Rod, pero ang gobyerno sa government offices. Lapitan ko si Governor Garcia, alamin natin kung yung pong mga si Andre Cadrer na po. Kaya nakikinig siya. Governor, magandang gabi po. Governor, may pasok po ba sa opisina?
Ang dineklarahan po namin ngayon ay yung public and private schools in all levels. Yung sa opisina, dahil bumaba na po yung storm warning dito sa Bataan, sa ngayon po, may pasok po ang opisina. Okay. So may pasok na. Ulitin natin. Yung mga nagtatrabaho sa mga opisina ng gobyerno dyan sa Bataan. May pasok. May pasok. So may pasok Bataan kung mga nag-opisina, pero suspendido ang klase lahat ng level, private and public sa lalawigan ng Bataan. Ito ang Radyo Patrol 12. Rod Izon, ABS-CBN, DMM. Parang voice clip lang. Oo, Hindi mo na tayo nakapagpasalamat. Governor, salamat po sa inyo. Si Governor. Parang voice clip lang, hindi mo na. Governor. Live po yun, katabi po. Pero dito ba sa Metro Manila, may wala pa ring declaration sa government offices, ano, kung Wala pa. Kung may pasok o wala bukas. Okay. Mamaya daw maglalabas ng anunsyo ang palasyo ng Pero Malacanang. kung ang sitwasyon ng Bachero, medyo mahina-hina na, kahit pa paano, kailangan din naman na may pwede na siguro silang makakatransaksyon ng tao sa government offices. Alam nga naman tayo lang ang pasok ng pasok eh. Parang hindi parehas yun. Lugi naman. Lugi naman tayo. Ito may announcement ng Bachero, si Tito Lucio Tan. Ay, Tito Lucio! Ay, Tito! Basta. Kamusta ba yung manugang nyo? Napagsabihan nyo na ba yung manugang nyo? Pagsabihan nyo yung isang manugang nyo. May dokumentong papadala sa atin ng NAIA. Tungkol sa kung ilang oras talaga na-delay yung flight na yun. Papuntang Hong Kong. Dahil lang sa isang tao. Naku. Dahil lang sa isang tao, na pinalilitaw, nag-check-in na, hindi dumating, kaya yung bagahe ay kailangan maging matagal na, yung kasi pinakamatagal na pwedeng maging dahilan ng pag-delay ng flight. Yung pala, na-traffic lang yung isang hindi na nahiya tabuho na yun. Hindi, tama. Hindi na nahiya eh. Akala mo ba, porkit namimigay ka ng mooncake eh. Sa susunod magmuni-muni ka na. Magmuni-muni ka na. Sabi nga nitong isang journalist na sakay doon, sabi niya, limtik lang ang walang ganti. Parang giveaway kung medyo. Alam na nila siguro yan, ha? Ang Philippine Airlines po, sa pamamagitan po ni Tito Lucio Tan. Tito, ito, basahin ko yung pinabot mo. Ito na, is temporarily suspending operations at Tacloban Airport. Pansamantalang sinususpindi ang lahat ng operasyon effective December 7 simula sa 7 ng Disyembre until December 14 hanggang 14. After the Civil Aviation Authority of the Philippines restricted the use of the airport to military and general aviation doing relief operations. Iyon, matapos daw pong ang ipagamitan lang ng airport ay ang military. Yun, para siguro sa relief and rescue operations. With the closure of Tacloban to commercial flights, sa pagkakasarang ito ng Tacloban sa mga commercial flights, passengers booked on any of the 6 daily PAL flights, ang mga pasaherong nakalibro sa mga biyaheng ire, parang nakakatakot, parang itinahon. To and from Tacloban, papunta at mula sa Tacloban, from December 7 to 14, mula sa mga petsang ere, December 7 to 14, ay! Andun yung emphasis. Walang kakwenta-kwentang emphasis eh. Advice to contact PAL reservations for booking or refund of tickets. Ayun, tumawag daw kayo. Sa kanila. Sa telepono bilang 855-8888. Oo nga pa. 855-8888. Ayan. So, tandaan po nyo ha, yan po ay... pero ang importante po dito ay kailangan daw po ay within 30 days lang from original flight date ang rebooking na walang bayad, walang penalty o gano'n, ano? Teka muna, kasalanan bang umibig?
kung halimbawa hindi mo na i-book December 7 until 14 yung biyahe mo, paano ba yun? Kung gusto mo talaga magpunta ng Tacloban, paano ang labanan? Punta ka ng Cebu. Ayun, pwede. Cebu. Cebu. Tapos mag-supercut ka. Papuntang Ormoc. Malayo. O kaya Cebu, meron yatang flight Cebu to Tacloban. Maliit na biyahe, maikling biyahe. Hindi rin pwedeng gamitin Yung Tacloban Airport. Maliban na lang kung paggagamit meron ba si Mayor Romualdez na parang sarili niyang... Si Bem Noel yata meron. May sariling runway. Mrs. Angeles, magandang gabi po. At o nga pala, bumabati ng happy birthday kay Gerard. Maganda. Gerard Baha. Birthday ba ni Gerald niya? Ngayon mismo, birthday niya. Ka-birthday pala niya, si Kuya Leo Pidlawan. Kuya Leo Pidlawan, happy birthday. Saka si Miles Flores Sautegan. Ayun. Kuya Arnel Berceles, magandang gabi po sa inyo. At sabi po ni Tito Aguirre, please pray for Batangas, not only for our citizens, but also for the vital installations. Meron daw pong refinery sa kanila, power plants and international port, and the livestock farms which supplies more than 50% of Metro Manila's needs. So talagang importante. Kuya Alan Gregorio, magandang gabi po sa inyo. Tsaka yung mga taga Wilcon Fairview. Nakikinig daw sila ngayon, sabi ni Jane. Magandang gabi sa inyo. Sigurado, yung mga magkukumpuni ng mga masisirang bahay. Oo, maraming gana. Siguro naman, meron silang promo, kahit mga 60% discount lang, pwede na sa atin yan. Kuya Ed Pilayo, magandang gabi po sa inyo. Oras po natin. Tingnan mo nga naman ang oras, napakabilis talaga. Ate Nilda, Achi, Laktiam Chap Gohun 6:15.